Sa loob ng makakapal na pader ng Vatican, tila may sariling tibok ang oras. Ang mga hakbang sa marmol, ang tunog ng kampanilya sa malalayong kapilya, at ang bulungan ng mga panalangin sa iba't ibang wika, lahat ay tila bahagi ng isang sinaunang musika na tanging ang may pusong tahimik lamang ang makakarinig. Ngunit sa mga araw na ito, mas matindi ang katahimikan. Hindi ito katahimikang mapayapa. Ito'y katahimikan na puno ng tanong. Nang ianunsyo ang pagkakahalal kay Papa Leon, isang lalaki ng taimtim na pananampalataya at kaunting salita, dumagsa ang pag-asa sa buong simbahan. Marami ang nagtanong, anong uri ng liderato ang dala niya? Maging radikal ba siya? Traditional? Makalaiko? Makamystikal? Ngunit sa bawat usap-usapan sa mga koridor, isang pangalan ang hindi binabanggit. Cardinal Robert Sarah. Isang figura na kilala sa kanyang tahimik na lakas. Isa sa mga pinakamalalim na tinig ng simbahan, at marahil, isa rin sa pinakakontrobersyal. Sa kanyang pagkakatanda, hindi siya humahanap ng posisyon, ngunit lagi siyang napapansin. Kinikilala bilang isang tagapagtanggol ng liturhiya, ng katahimikan, ng sakramento. Subalit ngayon, sa bagong yugto ng simbahan, tila ba siya ay naisantabi? At iyon ang napansin ni Monsignor Celestino, isang veteranong opisyal sa Vatican na kilala sa kanyang sensitibong pakiramdam sa mga pagbabago. Nakaupo siya sa isang lumang tanggapan na may tanawing pader ng Sistine Chapel. Napapansin mo ba? Tanong niya sa kanyang katulong na si Marco, isang batang paring bagong dating mula sa Argentina. Ang alin po, Monsignor? Ang katahimikan. Hindi ang karaniwang uri. Ito'y nakatuon sa kanya. Kay Cardinal Sarah. Napakunot no si Marco. Hindi pa po siya binibigyan ng anumang posisyon, kahit advisory role. Nakapagtataka. Hindi yan aksidente, sagot ni Celestino habang pinipihit ang kanyang rosaryo. Ang hindi pagbabanggit ay minsang mas malakas kaysa pag-anunsyo. Sa kabilang dako ng lungsod, sa isang maliit na kapilya malapit sa Aventine Hill, nakaluhod si Cardinal Robert Sarah. Mag-isa. Ang altar ay simple. Walang eskultura. Walang palamuti. Tanging ang krusipiho at isang ilaw na kandila. Hindi niya kailangan ng atensyon. Hindi siya nagtanong kung bakit hindi pa siya tinawag. Hindi siya nagpahayag sa media. Hindi rin siya nagtangkang magtanong sa mga kaibigan sa loob ng kurya. Alam niya ang ritmo ng simbahan. At alam niyang ang Diyos ay hindi nagmamadali. Sa mga linggong lumipas, nagsimulang gumalaw ang bulong-bulungan. May mga nagsasabing natapos na ang panahon ni Sarah. May iba namang naniniwalang siya ay tahimik na ipinatapon sa gilid dahil sa kanyang konserbatibong paninindigan. Siguro, bulong ng isang liturgy consultant sa isang maliit na pagtitipon, ayaw ng bagong santo papa ng gulo. Alam mo naman si Sarah. Laging matigas sa paninindigan, hindi marunong sa diplomasya. Ngunit sa loob ng isang monasteryo sa hilaga ng Italia, habang nag-aaral ng kanyang mga isinulat, isang batang madre ang nagsabing, hindi siya tahimik dahil natakot siya. Tahimik siya dahil may hinihintay siyang sagrado. Sa tanggapan ng bagong papa, si Len Nasiu ay hindi madalas magsalita. Ngunit ang kanyang katahimikan ay iba sa kay Sarah. Kung kay Sarah ito'y panalangin, kay Len ito'y pagdinig. At sa mga panahong ito, siya ay nakikinig. Sa isang gabi ng taglamig, habang nagsusulat ng liham para sa isang paring misyonero sa Congo, napatingin siya sa isang maliit na larawan sa kanyang mesa. Ito'y isang lumang larawan ni Cardinal Sarah sa kanyang kabataan bilang obispo sa Guinea. Nagtagal ang tingin niya rito. Panginoon, bulong niya, kung siya ang tinig na kailangan ng simbahan sa panahong ito, ihanda mo ang kanyang puso. At akin. Kinabukasan, maagang dumating ang kanyang tagapayo, si Arsobispo Camilo. Santo Papa, sabi nito habang iniaabot ang mga ulat mula sa mga dioceses, marami ang nagtatanong. May mga humihiling na bigyan ng posisyon si Sarah. May mga umaasa. May mga natatakot din. Hindi sumagot si Len. Sa halip, itinuro niya ang kanyang kalendaryo. Walang laman bukas ng alas 9 ng umaga, hindi ba? Opo, kanyang kabanalan. Imbitahan mo si Cardinal Sarah. Walang media. Walang seremonya. Usap lang. Sa kapilya ng Sandamin. Sa parehong araw, si Cardinal Sarah ay nasa kanyang maliit na tahanan sa Roma, nagsusulat sa kanyang journal. Nang dumating ang liham mula sa Santo Papa, hindi niya ito agad binuksan. Nagdasal muna siya.
At pagkabasa, tahimik niyang isinara ang sobre. Isang linya lamang ang nakasulat. Kailangan ko ang iyong katahimikan. Bukas. Sandamin. Siyam-am. Kinabukasan, sa ilalim ng maulap na langit ng Roma, naglakad si Sarah papunta sa kapilya. Hindi siya sinundo. Walang ceremonial guard. Isang matandang pari ang nagbukas ng pinto. Sa loob, walang upuan maliban sa 2 bangko malapit sa altar. Naroon na si Papa Lendacie, nakaluhod. Walang sinayang na salita. Salamat sa pagdating, sabi ng Papa. Ang katahimikan ay hindi pagtanggi, tugon ni Sarah, dahan-dahan ang tinig. Hindi kita tinatawag para sa posisyon. Tinatawag kita para sa misyon. Hindi ito pamumuno sa papel. Ito'y pamumuno sa panalangin. Napatingin si Sarah sa krusipiho. Anong misyon, kanyang kabanalan? Ang sagot ni Len ay maikli, ngunit mabigat. Ibabalik natin ang puso ng simbahan sa altar. Tahimik si Sarah. Ang ganitong klaseng tawag ay hindi pwedeng sagutin ng teorya. Hindi rin ang damdamin. Sa halip, ibinaba niya ang kanyang ulo, huminga ng malalim at binigkas. Kung ito ang kalooban ng Diyos at ng kanyang lingkod, susunod ako. Sa mga sandaling iyon, walang dokumentong pinirmahan. Walang kamera. Walang press release. Ngunit ang langit ay tila umiling. Mula sa tahimik na sagradong lugar na iyon, isang apoy ang muling sinindihan. At ang mundo, bagamat hindi pa nito alam, ay muling dadaan sa daan ng katahimikan. Dito magsisimula ang lahat, bulong ng Papa. Ang kapilya ng Sandamin ay muling tahimik. Matapos ang pulong kinaumagahan, si Cardinal Robert Sarah ay hindi agad bumalik sa kanyang tirahan. Sa halip, nanatili siyang nakaupo sa likurang bangko ng kapilya. Sa harap niya, ang krusipiho. Sa loob niya, isang buhos ng tanong. Hindi ito ang uri ng pagtawag na karaniwang natatanggap ng isang kardinal. Walang opisina. Walang opisyal na titulo. Walang media announcement. Ngunit sa simpleng salita ng Papa, may bigat na higit pa sa mga ceremonial honors ng Curia Romana. Ibabalik natin ang puso ng simbahan sa altar. Ilang minuto ang lumipas. Sa bawat segundo, tila isang siglo ng panalangin. Sa kanyang isipan, bumalik ang imahe ng kanyang ina, na nanalangin sa lupaing putik ng kanyang bayang sinilangan sa Ginya. Walang simboryo. Walang organo. Tanging pananalig. Bumulong si Sarah, halos di marinig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat. Ngunit kung ito ang iyong kalooban. Sa kabilang panig ng Vatican, si Papa Lendacie ay muling nagbukas ng kanyang journal, isang lumang kwaderno na may mga pahinang kulubot sa sulok. Mula pa noong siya'y obispo, sanay na siyang magtala ng mga tahimik na utos, mga ideya na dumadapo sa puso, hindi sa isip. Isinulat niya lamang, Sarah, hindi para sa posisyon. Para sa apoy. 3 araw ang lumipas bago muling nagkita sina Sarah at Len. Sa pagkakataong ito, sa isang maliit na silid sa Domus Sancta Marthae. Naroon si Arsobispo Camilo, ngunit tumayo lamang siya sa gilid, nakikinig, walang iniulat, walang papel. Ang simbahan, wika ng Papa, ay hindi mawawala dahil sa labas, kundi sa loob. At ang liturhiya ang salamin ng ating panloob na kalagayan. Kung ang liturhiya ay nawalan ng puso, ang simbahan ay nawalan ng kaluluwa. Tahimik si Sarah. Hinayaan niyang magpatuloy ang Santo Papa. Hindi ito komisyon na magbibigay ng batas. Hindi ito konseho na maghahain ng mga dokumento. Ang kailangan natin ay komunidad na nakikinig. Mga tao na hindi magpupulong upang magsalita, kundi upang manalangin. Tiningnan siya ni Len ng diretsyo sa mata. Gusto kong ikaw ang manguna. Hindi ba mas nararapat ang mas bata? Tanong ni Sarah. Hindi ko kailangan ng mas bata, tugon ng Papa. Kailangan ko ng mas malalim. Kinagabihan, si Sarah ay muling mag-isa. Sa kanyang mesa, isang maliit na krusipiho, isang tasa ng tsaang walang asukal, at isang liham mula sa isang madre sa Nigeria. Sa loob, ilang simpleng salita, kaming mga tahimik ay nananalangin pa rin. Huwag po kayong matakot. Napangiti siya. May kumpirmasyon na dumarating hindi sa anyo ng formalidad, kundi sa sulat kamay ng mga banal na walang pangalan. Tumayo siya, lumakad sa kanyang maliit na oratoryo, at muling lumuhod. Sa mga sumunod na linggo, pinirmahan ni Papa Len ang opisyal na pahayag, ang pagtatatag ng komisyon para sa paghubog ng espiritual at liturhikal na buhay ng simbahan sa ikatlong milenyo.
Walang press conference. Ang dokumento ay inilabas sa isang pahinang papel, may selyo ng Vatican at walang dramatikong pamagat. Ang headline ng ilang pahayagan. Tahimik na paghirang, Sara, pinuno ng bagong komisyon. Ngunit sa mga katedral at monasteryo, may ibang headline. Ang panalangin ay muling pinakinggan. Sa unang pulong ng bagong komisyon, 10 katao lamang ang naroroon. 3 madre, 2 monghe, 1 batang paring mula sa Brazil, 1 theologian mula sa Korea, 1 liturgy expert mula sa Lebanon, at 2 laiko, 1 ama mula sa Uganda at 1 guro mula sa Poland. Walang agenda. Walang PowerPoints. Sa gitna ng mesa, 1 kandila. Nais kong magsimula tayo hindi sa pag-uusap, wika ni Sarah, kundi sa katahimikan. Sa harap ng Diyos, hindi tayo mga eksperto. Tayo'y mga anak na nagtatangkang makinig. Mula sa 15 minutong katahimikan, nagsimulang umagos ang diwa. Sa ikatlong linggo, isang sulat ang dumating mula sa isang diocese sa Timog Amerika. Ang kanilang bishop, kilala sa pagiging progresibo, ay nagsabing, "Hindi ko lubos maintindihan ang layunin ng komisyon, ngunit ramdam kong ito ay galing sa panalangin. At dahil doon, handa akong makinig." Para kay Sarah, iyon ang unang himala. Bago matapos ang buwan, lumapit si Marco, ang batang pari mula sa Argentina, kay Cardinal Sarah. Mahiyain, may hawak na maliit na aklat. "Kardinal, ito po binasa ko ang lakas ng katahimikan. Hindi ko na po ito tiningnan bilang konserbatibo o makaluma. Naramdaman ko na parang tinatawag din ako na tumahimik." Tiningnan siya ni Sarah, at sa unang pagkakataon, ngumiti siya ng malalim. Ang unang hakbang sa pagdinig sa Diyos, wika niya, ay ang pagtanggap na hindi ikaw ang sentro. Nagsimula na ang transition. Hindi sa anyo ng reforma sa estruktura, kundi sa galaw ng espiritu sa puso ng mga handang makinig. At sa likod ng lahat, 2 nilalang na tahimik ngunit nag-aalab. Isang papa na marunong maghintay. At isang kardinal na handang muling manindigan, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi ng panalangin. Sa isang lihim na ipinadala ni Papa Len kay Sarah noong 2 linggo ng kanilang komisyon, nakasulat lamang, "Ang mundo ay puno ng ingay. Ngunit ang Diyos ay hindi sumisigaw. Kaya tinawag kita." Sa isang sulok ng Vatican na bihira bisitahin ng mga opisyal, sa isang lumang silid na may mga pader na amoy kandila at kahoy, nagsimula ang isang bagay na walang titulo sa karaniwang pamantayan ng kapangyarihan. Walang plaka sa pinto. Walang opisyal na logo. Walang media sa labas. Ngunit sa loob, may kandilang nakasindi sa gitna ng mesa. At sa paligid nito, ang puso ng isang misyon, katahimikan. Hindi tayo narito upang magpasa ng mga utos, wika ni Cardinal Robert Sarah sa unang pagpupulong ng buong komisyon. Narito tayo upang makinig. Hindi sa isa't isa muna kundi sa kanya. Ang 10 miyembro ng komisyon ay hindi napili dahil sa mga diploma o ranggo sa Curia. Pinili sila batay sa kanilang panalangin. Sa katahimikan. Sa kanilang mga iniwang tagumpay para sa mas malalim na landas. Isa sa kanila, si Madre Isabel, ay galing sa isang monasteryo sa Andalusia. Hindi pa siya lumalabas ng kumbento sa halos 12 taon, maliban para sa misyon na ito. Ang isa naman, si Padre Thiago, ay isang misyonero mula sa Amazon na may pilat sa mukha sanhi ng isang pagsalakay, ngunit may mga mata na tila nakatingin sa langit. Sa unang 3 araw, walang diskusyon. Walang papel. 1 oras na katahimikan. 1 oras na adorasyon. 1 oras na pagbasa ng Ebanghelyo. "Bakit walang agenda?" tanong ni Sister Anna, isang batang madre mula sa Seoul. Sumagot si Sarah, malumanay, ang unang hakbang ng paggabay ay hindi ang pagplano. Ito'y ang pagtanggap na hindi tayo ang gumagawa ng daan. Pagkatapos ng unang linggo, si Cardinal Sarah ay nagsimulang magsulat ng mga liham sa mga obispo sa buong mundo. Hindi circular letter. Hindi memo. Liham na sulat kamay. Maikli. Personal. At puno ng paggalang. "Kumusta po kayo, mahal na kapatid sa Panginoon? Nais naming malaman, paano ninyo isinasabuhay ang liturhiya sa inyong diocese? Ano ang pinagdaraanan ng inyong mga pari? May pag-asa ba? May pagod ba? Kami handang makinig. Hindi upang hatulan, kundi upang unawain." Ang mga liham ay hindi dumaan sa mga sekretarya.
Isang gabi, nakita siyang si Cardinal Sara ay mismong nag-impake ng mga sobre kasama si Padre Emanuele, isang lay brother na siyang namamahala ng logistic. Pareho silang tahimik. Pareho silang nagdarasal habang nagtatrabaho. Ang unang tugon ay galing sa Eritrea. Isang obispo roon ang sumagot. Wala kaming sapat na simbahan. Ngunit bawat misa ay para bang langit. Ang mga tao ay lumuluhod sa lupa. Walang organo, walang ilaw. Ngunit may apoy. Sumunod ang liham mula sa Canada. Marami ang dumadalo, ngunit kakaunti ang naniniwala. Ang liturhiya ay naging routine. Paano ito muling maging apoy? Bawat tugon ay isinulat, tinipon, at inilapag sa harap ng altar sa kanilang susunod na pagpupulong. Hindi ito data. Ito'y panalangin. Sa ikatlong linggo, si Arsobispo Camilo ay lumapit kay Papa Len. Wala pa pong inilalabas na ulat ang komisyon. Hindi sila ginawang think tank, sagot ng Papa. Ito po ba ay makikita bilang kawalan ng direksyon? Ngumiti si Len. Kapag ang mga ugat ay lumalalim, tahimik ang lupa. Habang patuloy ang pagtanggap ng mga liham, si Sarah ay nagsimulang bumisita ng tahimik sa ilang lugar. Walang paunang anunsyo. Walang entourage. Minsan ay naglalakad siya mag-isa sa isang bayan sa Alemanya, minsan ay nakikita sa likod ng simbahan sa Uganda, tahimik na nakaupo. Sa bawat pagbisita, isa lang ang hinihiling niya, maaari po ba akong manalangin dito? Hindi siya nagtuturo. Hindi siya nagko-correct. Nakikinig siya. Sa isang maliit na parokya sa province, nilapitan siya ng isang matandang pari. Kardinal, marami na po kaming ginawang pagbabagong liturhikal. Sa totoo lang, minsan hindi ko na alam kung nasaan si Kristo sa gitna ng lahat ng ito. Tumango lang si Sarah. Walang sermon. Tanging isang tanong. Kailan po kayo huling nanahimik pagkatapos ng komunyon? Napaiyak ang pari. Sa ika-4 na pagpupulong ng komisyon, may dalang sulat si Padre Thiago mula sa isang tribo sa Amazon. Sa loob, may simpleng larawan ng isang altar na yari sa kahoy at mga katutubong nagdarasal. Sabi ng sulat, walang oras ang misa rito. Tapos lang kapag tumigil na ang luha ng mga tao. Ang mga miyembro ng komisyon ay tumahimik muli. At pagkatapos ng ilang minuto, si Sister Anna ay biglang nagsalita. Paano natin maaabot ang mga lugar na walang boses? Sumagot si Sarah, hindi natin sila abutin. Tayo ang makikinig. Ang komisyon ay hindi naging institusyon. Ito'y naging tahanan ng espiritu. Walang annual plan. Walang target metrics. Ngunit lumalalim ang impluwensya nito, hindi sa pamamagitan ng politika, kundi ng pananalig. Minsan, sinabi ni Sarah sa isang sulok ng kapilya, mas madaling magtayo ng estruktura kaysa muling buhayin ang puso. Ngunit ang simbahan ay hindi mabubuhay sa framework lamang. Kailangan itong muling maramdaman ang Diyos. Isang gabi, sa Roma, habang pauwi si Sarah mula sa isang simpleng misa, may batang seminarista na lumapit sa kanya sa ilalim ng ulan. Kardinal, hingal nito, bakit po tila walang bagong direktiba? Wala pong malinaw na susunod na hakbang. Tumingin si Sarah sa ulan, saka nagsalita. Kapag hindi mo makita ang araw, hindi ibig sabihin wala ito. Minsan, ang susunod na hakbang ay manahimik at maghintay ng liwanag. Ang misyon ay lumalawak, hindi sa pamamagitan ng kampanya, kundi sa pamamagitan ng mga puso na biglang bumabalik sa altar, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa uhaw. At si Sarah, hindi siya kilala ng mga turista. Wala sa headlines. Ngunit sa mga monasteryo, sa mga seminaryo, sa mga payak na parokya, ang kanyang pangalan ay sinasambit hindi bilang pinuno, kundi bilang gabay. Sa kanyang sariling journal, isinulat niya, hindi ito proyekto. Ito'y pagsamba. At kung ang simbahan ay muling lumuhod, hindi na nito kailangang sumigaw. Sa unang tingin, walang nagbago. Patuloy pa ring naglalakad si Cardinal Robert Sarah nang mag-isa sa Vatican Gardens tuwing madaling araw. Patuloy pa ring tahimik ang mga pagpupulong ng komisyon. Patuloy pa ring simple ang mga liham na dumarating mula sa iba't ibang dako ng mundo. Ngunit sa loob, may mga alon na nagsisimulang gumalaw. At ang ilan, mabagsik. May problema, bulong ni Arsobispo Camilo kay Papa Len Nasie, habang sabay silang naglalakad sa isang pasilyo ng Santa Marta. May ilang obispo na nagsasabing ang direksyon ng komisyon ay tila pagbabalik sa nakaraan. Anong ibig nilang sabihin? Tanong ng Papa, hindi bumibilis ang lakad.
Na si Sarah ay masyadong tahimik, masyadong tradisyonal, masyadong matigas. Isa nga sa kanila ang nagsabing, ang simbahan ay nangangailangan ng pagbabago, hindi nostalgia. Tumigil sila Nasay. Tumingin sa isang lumang pintura ng banal na misa. Tahimik na nostalgia ba ang panalangin? O baka sila ang hindi na nakakaalala? Sa isang lihim na pagpupulong sa loob ng isang curial department, pinag-usapan si Sarah. Ang kanyang katahimikan ay hindi neutral. Isa itong pahayag. At alam natin kung paano binabasa ng ilan ito bilang paninindigan laban sa mga pagbabagong sinimulan noong mga nakaraang dekada, sabi ng isang kardinal na kilala sa kanyang progresibong pananaw. Hindi tayo maaaring hayaan siyang maiposisyon bilang kaluluwa ng simbahan. Hindi siya ang kinatawan ng lahat. At sa mga bulwagang iyon, habang isinusulat ang mga memo, isang bagay ang nakalimutan, na si Sarah ay hindi nagsasalita sa media, hindi nagbibigay ng pahayag, at marahil, iyon ang mas nakakabahala. Habang lumalalim ang tensyon, si Sarah ay tumahimik palalo. Ngunit sa kanyang journal, isinulat niya, kapag ang katahimikan ay tinuturing na banta, alam mong may ingay na naging relihiyon. Sa isang pagbisita sa isang monasteryo sa Bavaria, tinanong siya ng isang batang madre, Kardinal, may tumututol po sa inyo, hindi po ba? Laging may tutol sa sinumang nagsisikap maging tapat, sagot niya. Pero hindi sila ang kalaban. Ang tunay na labanan ay hindi sa kanila. Nasa loob. At totoo nga. Si Sarah ay nagsimulang makaranas ng pagod na hindi pisikal. Hindi ito antok. Hindi rin karaniwang lungkot. Isang gabi, habang nagdarasal sa kanyang maliit na oratoryo, hindi niya maramdaman ang dati niyang apoy. Ang katahimikan na dati tahanan, ngayon ay tila lambong. Panginoon, bulong niya, bakit parang wala ka rito? Hindi sumagot ang langit. At doon niya naunawaan na ang kanyang misyon ay hindi lamang gabayan ang simbahan sa panlabas, kundi tumawid din sa disyerto sa loob ng kanyang sariling kaluluwa. Sa sumunod na mga linggo, siya'y naglakbay muli, ngunit hindi bilang tagapagturo, kundi bilang naghahanap. Sa isang hermitage sa Ireland, natagpuan niya ang isang matandang monghe na hindi na nagsasalita mula pa noong 1995. Ngunit sa halip na salita, binigyan siya ng isang bato, pinalamuti ng krusipiho sa gitna. Naiiyak si Sarah. Wala siyang sinabi. Tinanggap niya ito bilang paalala, ang pananampalataya ay minsan parang bato, mabigat, matigas, ngunit matatag. Sa Africa, sa kanyang bayan sa Guinea, bumisita siya sa puntod ng kanyang ina. Wala siyang pinag-aralan, sambit niya habang lumuluhod. Ngunit ang kanyang katahimikan ang nagturo sa akin ng Diyos. Sa isa pang liham mula sa isang obispo sa Asia, nabasa niya. Naririnig namin ang mga bulong na kayo'y hindi praktikal. Ngunit sa aming mga parokyang pinamumugaran ng consumerism, ang inyong katahimikan ay tunog ng tubig sa disyertong kaluluwa. Ngunit kahit ang pag-asa ay sinasamahan ng patalim. Isang kilalang kolumnista sa Europa ang nagsulat ng artikulo. Ang bagong komisyon, isang tahimik na kontrarevolusyon. At sa ilang circle ng mga pari, nagsimulang magtanong. Babalik ba tayo sa Latin? Sa pagsunod sa ritual na hindi na akma sa modernong tao. At si Sarah, na hindi sumagot sa kahit isa sa mga yon, ay patuloy na nanalangin. Isang gabi, lumapit si Padre Marco, ang batang paring nakilala ni Sarah noon, sa kanya. Kardinal, wika nito, paano niyo kinakaya ang pananahimik kung ang buong mundo ay nagsisigaw? Tiningnan siya ni Sarah. Hindi ako tahimik upang sumuko. Tahimik ako upang hindi madala sa ingay. Ang pakikipaglaban sa loob ko ang mas mahirap kaysa sa panlabas. Pero doon ako inuutusan ng Diyos na manatili. Sa isang panaginip, muling nakita ni Sarah ang kapilya sa kanilang nayon sa Guinea. Walang upuan, walang semento, ngunit puno ng awitin at luha. Nagising siya na may luha sa mata. Panginoon, anya, ang simbahan ay hindi matatalo ng mga dokumento. Pero matatalo ito kapag kinalimutan ka. Sa susunod na pagpupulong ng komisyon, nakita ng mga miyembro ang pagbabago sa kanyang mukha. May pagod, ngunit may liwanag. Sinimulan niya ang pulong sa pamamagitan ng hindi inaasahan. Ngayong gabi, anya, wala tayong agenda. Nais ko lamang na ibahagi ninyo kung nasaan na kayo. Hindi ang simbahan, hindi ang liturhiya. Kayo. At doon, nagsimulang magsalita si Padre Thiago tungkol sa kanyang gabi ng pagdududa sa gubat.
Si Sister Anna ay umamin na minsan ay naiinggit siya sa mga simbahan na puno ng tao kahit alam niyang minsan ay mababaw ang laman. At si Sarah, sa wakas, ay nagsabi, "Hindi tayo binigyan ng Diyos ng apoy para ito'y gawing dekorasyon. Ang apoy ay para masunog muna ang sarili bago painitin ang iba." Mula sa gabing iyon, ang komisyon ay hindi na lamang isang espiritual na grupo. Naging komunidad sila ng mga sugatang nananalig. At doon, sa gitna ng kanilang kahinaan, nagsimula muling gumalaw ang espiritu. Hindi sa anyo ng mga batas. Hindi sa anyo ng mga utos. Kundi sa anyo ng isang kapwa tumatawid sa gabi ng kaluluwa, dala ang ilaw ng pananalig. Wala pang anunsyo. Wala pang dokumento. Wala pa ring pagbabagong liturhikal na opisyal na inilalabas. Ngunit sa mga sulok ng simbahan na hindi umaabot sa mga flash ng kamera, may mga bulong na unti-unting nagiging tinig. At ang mga tinig na yon ay hindi sigaw ng protesta, kundi awit ng pagbabalik. Sa isang maliit na parokya sa mga burol ng Portugal, isang matandang pari ang lumapit sa pulpito bago magsimula ang misa. Ngayong gabi, anya, wala po munang musika pagkatapos ng komunyon. Wala rin pong anunsyo. Hayaan po nating ang katahimikan ang magsalita. Marami sa mga matagal nang dumadalo ay nagulat. Hindi dahil sa pagbabago, kundi dahil sa bago nilang naramdaman, tahimik na sagrado. Pagkatapos ng misa, may isang ama ng pamilya na lumapit at sabing, "Ngayon ko lang po muling narinig ang puso ko." Sa seminaryo ng Cebu, Pilipinas, isang batang propesor ng liturhiya ang nagtanong sa kanyang klase. Kapag tumigil ang musika, kapag walang humilya, kapag walang interaction, sino ang natitira sa gitna ng misa? Tahimik ang klase. Isa sa mga seminarista, si Tomas, ay dahan-dahang sumagot, "Si Kristo." At minsan, parang ngayon ko lang siya nakita. Mula noon, tuwing Huwebes, ipinagpatuloy ng klase ang simpleng panalangin sa katahimikan pagkatapos ng misa. Walang nagsabi sa kanila. Walang instruksyon. Nag-ugat ito sa pagnanais. Sa Rwanda, isang grupo ng mga biyudang babae ang nagsimulang magsama-sama tuwing Biyernes ng gabi, hindi para sa Bible sharing, kundi para manalangin sa harap ng isang kandila. Isang batang madre ang nagturo sa kanila. Hindi lahat ng panalangin kailangang may salita. Ang pagluha sa katahimikan ay panalangin din. Isa sa kanila, si Miriam, ay nagsabing, "Mas marami akong nasabi sa Diyos sa 5 minutong walang salita, kaysa sa 1 oras na dasal na paulit-ulit." Ang mga ganitong kwento ay dumating hindi bilang opisyal na ulat. Hindi rin isinapubliko. Ngunit nagsimula itong ipunin ni Padre Thiago, isa sa mga miyembro ng komisyon, sa isang maliit na kwaderno na pinangalanan niyang Ecos del Silencio, mga alingawngaw ng katahimikan. Bawat pahina ay may pangalan ng lugar, isang simpleng testamento, at isang salita na tila bumabalik sa puso ng simbahan, pagkamangha. "Kardinal," sabi ni Sister Anna isang gabi sa pulong ng komisyon, "bakit kaya ganito? Wala tayong ginagawa sa paraang nakasanayan ng simbahan, at gayunman may gumagalaw." Tumango si Sarah, malalim ang paghinga. Dahil ang binuhay natin ay hindi programa, kundi pananabik. Sa Brazil, isang kilalang parokya sa São Paulo ay nagsimulang muling magsagawa ng adorasyon Eukaristiko tuwing Sabado ng gabi. Dati halos walang dumadalo. Ngayon, may mga kabataang nagdadala ng kanilang gitara, hindi para tumugtog, kundi upang ibaba. Isang babae, si Juliana, ay lumapit sa pari matapos ang adorasyon at nagsabing, "Father, ngayon ko lang po naisip na baka hindi kailangan ng Diyos ang kanta ko. Baka kailangan niya lang akong makinig." At sa Roma, isang guro ng liturhiya sa Gregorian University ay biglang nagbago ng silabus. Ngayong semestre, anya sa kanyang mga estudyante, bago natin pag-usapan ang rubrics, pag-uusapan natin ang katahimikan. Dahil kung hindi natin alam kung bakit tayo tumatahimik, lahat ng galaw ay magiging mekanikal. Habang lumalawak ang mga kwento, may isang gabi na tinipon ni Sarah ang lahat ng miyembro ng komisyon sa isang dating konbento sa labas ng Roma. Hindi ito pulong. Hindi ito retreat. Isang gabi lang ng katahimikan. Isang kandila. Isang ebanghelyo. At walang ibang pahayag. Matapos ang 2 oras, nagsalita si Padre Marco, halos pabulong. "Wala akong nadinig. Pero sa katahimikan, parang nakita ko kung sino ako." Tumango si Sarah, ngunit hindi sumagot. Sa mga sumunod na buwan, dumarating pa rin ang mga liham.
Ang iba ay negatibo, may mga obispo pa ring tumutol, may mga komentaryong nagsasabing ito ay romantisismo, hindi praktikal, masyadong mystical. Ngunit ang komisyon ay hindi tinawag upang ipagtanggol ang sarili. Tinawag ito upang magpaalala. Sa isang sulok ng mundo, sa isang lugar sa Syria, isang pari ang nagsulat ng liham na ito. Sa kabila ng putok ng baril at gulo, bawat misa namin ay walang sermon. Walang oras. Ang mga tao ay dumadating, lumuluhod, umiiyak. Wala kaming liturgical experts. Pero alam naming ang langit ay naroroon. Kardinal, tanong ng isang batang obispo sa kanya sa isang conference, paano ninyo nasusukat kung epektibo ang ginagawa niyo? Tumingin si Sarah sa kanya, saka dahan-dahang sumagot. Hindi namin sinusukat. Sinusundan lang namin ang tinig sa disyerto. Hindi ito sigurado. Pero totoo. Sa kanyang journal, isinulat niya isang gabi. Ang mga unang bunga ay hindi palaging nakikita. Pero naririnig sila sa katahimikan. Tulad ng huni ng ibon sa disyerto, hindi para sa marami, kundi para sa mga gising. Sa isang parokya sa South Korea, isang grupo ng kabataan ang nagpahayag ng kabustuhang magdaos ng silent mass, hindi ibig sabihin walang salita, kundi bawat salita ay sinasadya, bawat galaw ay may lalim. Sinimulan nila ito ng maliit, isang misa kada buwan. Walang anunsyo. Walang palatastas. Ngunit laging puno ang simbahan. At pagkatapos, ang simbahan ay hindi umaalis agad. Nanatiling nakaluhod. Tumatahimik. Nagsimula nang bumalik ang isang salitang matagal nang nawala sa bokabularyo ng maraming Kristiyano, asombro, pagkamangha. At iyon ang simula ng pagbabalik. Sa isang lihim na pagpupulong kay Papa Lendasi, tinanong ni Arsobispo Camilo, bakit hindi natin i-anunsyo ang mga nangyayari? Bakit hindi natin gawing modelo ang komisyon? Sumagot ang Papa. Ang modelo nila ay hindi plano. Ang modelo nila ay presensya. At iyon ang hindi kayang gayahin. At si Sarah, hindi siya nagbago. Tuwing madaling araw, nagdarasal pa rin sa kanyang maliit na kapilya. Isang kandila. Isang krus. Isang tahimik na tinig sa kanyang loob. At kapag may mga tanong, ang kanyang sagot ay pareho pa rin. Hindi ito kilusan. Hindi ito reforma. Ito ay paanyaya. Pabalik sa gitna. Pabalik kay Kristo. Sa isang maliit na kapilya sa hilaga ng Pransya, si Cardinal Robert Sarah ay tahimik na nakaupo sa likuran ng simbahan. Hindi siya kilala ng karamihan sa mga dumalo. Wala siyang kasamang gwardya. Hindi rin siya inanyayahan upang magsalita. Nandoon lang siya bilang isang tagapagsaksi. Sa pagsapit ng komunyon, tumahimik ang buong kapilya. Wala ni isang himig. Wala ring anunsyo. Ang katahimikan ay hindi awkward. Hindi rin pilit. Ito'y tila likas, parang paghinga. Pagkatapos ng misa, lumapit ang batang paring nagdiwang sa kanya, medyo nahihiya. Hindi ko alam na narito po kayo, Kardinal. Pasensya na po, wala pong espesyal na paghahanda. Ngumiti si Sarah. Walang kailangang espesyal. Ang Diyos ay hindi humihingi ng seremonya. Hinihingi niya ang puso. Sa mga linggong sumunod, mas madalas makita si Sarah sa mga ordinaryong parokya, hindi para magbigay ng panayam, kundi upang dumalo bilang isang nagsisimba. Nagmamasid. Nagdarasal. Sa bawat misa, lalo na pagkatapos ng komunyon, binabantayan niya ang katahimikan. Kadalasan, wala. May mga chore na agad bumibirit ng kantang moderno. May mga pari na bumabati ng magandang gabi bago pa man manalangin. May mga lay ministers na nag-aayos ng silya habang ang katawan ni Kristo ay nasa altar pa. At sa mga ganitong sandali, muling sumasakit ang puso ni Sarah. Kardinal, tanong sa kanya ng isang kabataang seminarista sa Naples, bakit po kayo laging nagbabanggit ng katahimikan pagkatapos ng komunyon? Tumingin siya diretsyo sa mata ng binata. Dahil ang sandaling iyon ay hindi para sa atin upang magsalita. Iyon ay para kay Kristo na lumapit. At kung tayo'y maingay, paano siya maririnig? Isa sa mga paring kanyang nakilala, si Padre Luca, ay minsang nagtanong habang sila'y nagkakape sa ilalim ng puno ng olivo. Kardinal, naniniwala po ba kayong kailangang harapin muli ng pari ang altar sa halip na ang mga tao? Mabagal ang sagot ni Sarah. Hindi dogmatiko, hindi utos. Hindi ito usapin ng direksyon. Ito'y usapin ng intensyon.
Kung ako ay nakaharap sa Diyos, kahit paharap ako sa mga tao, siya pa rin ang tinitingnan ko. Ngunit kung harap ako sa tao at para sa tao lamang, baka ako na ang pinupuri, hindi siya. Tahimik si Padre Luca. Mula noon, tuwing Lunes, siya ay nagdiriwang ng misa na nakaharap sa krusipiho. Wala siyang ipinapaliwanag. Hindi niya ito inaanunsyo. Basta tahimik niyang ipinagdiwang ang sakramento. At sa kanyang journal, isinulat niya, "Mas kaunti ang mga amen, ngunit mas malalim ang pakiramdam ko ng presensya." Sa Hungary, isang grupo ng kabataang pari ang humiling ng pribadong pag-uusap kay Sarah. Wala silang gustong petisyon. Wala rin silang reklamo. Nais lang nilang malaman, paano po namin mapapanatili ang sagrado sa gitna ng pagkapraktikal ng pastoral work? Sumagot si Sarah ng isang kwento. Sabi niya, ako'y nagmisa sa ilalim ng puno habang umuulan at may 2 sundalong nagbabantay. Walang korong kumakanta. Walang liturgical vestments. Ngunit ang Eukaristya ay presensya pa rin. Hindi yan mawawala kung ikaw ay may takot sa altar. Hindi sa Diyos na abstract, kundi sa Diyos na naroroon. Sa isa sa mga pagpupulong ng komisyon, binanggit ni Sister Anna, "Napansin ko po, Kardinal, hindi kayo kailanman nagdikta ng bagong patakaran. Lahat ng ibinabahagi niyo ay simpleng paalala." Tumango si Sarah. Dahil ang liturhiya ay hindi imbensyon. Ito ay biyaya. At ang biyaya ay hindi ginagalaw ayon sa uso. Ito'y tinatanggap. Sa isang monasteryo sa Alemanya, habang nakikipagkape sa isang Benedictine abbot, narinig niya ang isang tanong na bihirang itanong sa kanya. "Hindi ba po kayo napapagod na ulit-ulit kayong nagpapaliwanag tungkol sa parehong bagay, pero kaunti lamang ang nakikinig?" Napahinto siya. Tumingin siya sa bintana, sa puno ng oak na matagal nang nakatanim sa hardin ng monasteryong iyon. Ang puno, anya, ay hindi nagtatanong kung gaano karami ang nakikinig. Basta patuloy itong tumatayo. At ito nga ang ginagawa ni Sarah. Tumayo. Hindi sa harap ng entablado, kundi sa harap ng altar. Walang media. Walang mga quotes sa social network. Tanging presensya. Isang araw sa Roma, nagmisa siya ng pribado sa isang kapilya. Nakita siya ni Padre Marco mula sa di kalayuan. Tumigil siya sa pintuan at tahimik na nanood. Ang kanyang nakita, si Sarah, nagmimisa ng mag-isa, dahan-dahan ang galaw, parang kinakausap ang langit sa bawat salita. Matapos ang misa, nilapitan siya ni Marco. "Kardinal, ang misa ninyo ay parang hindi para sa mundo eh." Ngumiti si Sarah. "Hindi nga. Ang misa ay hindi para sa mundo. Ito'y para sa Diyos. Ngunit kung tama itong isinasagawa, ang mundo ay nahihila pataas." Sa isang lihim na ulat na ipinasa ng komisyon kay Papa Len, isang linya ang nakatayo sa gitna ng dokumento. Ang altar ay hindi plataporma. Ito ay bundok ng pagtatagpo. Isinulat ito ni Sarah matapos bumisita sa isang simbahan na ginawa ng parang teatro, kung saan ang pari ay nakatayo sa gitna, may spotlight, at lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Sa misa, anya, kung ang pari ang bida, mali ang tagpuan. Isa sa mga huling komento na kanyang isinulat sa linggong iyon sa kanyang journal. Ang krus ay hindi props. Ito ay pinto. At ang altar ay hindi lugar ng performance, kundi ng sakripisyo. Doon muling nahahawakan ng tao ang langit. Mula sa kanyang mga simpleng pagdalaw, sa kanyang marahan, ngunit matatag na presensya, sa kanyang pagpupumilit na manumbalik ang paggalang sa altar, nagsimula ng mabuo ang isang linya ng pag-asa. Hindi ito mabilis. Hindi ito malakas. Pero ito'y matatag. Ang altar ay muling nagiging sentro, hindi dahil sa bagong regulasyon, kundi dahil sa presensya ng isang tao na tumayo, hindi para magsalita, kundi upang tumingin pataas. Sa loob ng Vatican, may mga bulong na naging bulungan ng duda. At mula sa mga bulungan, unti-unting sumibol ang mga salitang may talim. Isa itong tahimik na kontrareforma. Bakit puro katahimikan ang itinuturo nila? Hindi ba't ang simbahan ay dapat maging box, masigla, makabago? Pinapabalik ba tayo sa gitna ng siglo? Nasaan ang diwa ng konsilyo? Sa mga opisyal na koridor, ang pangalan ni Cardinal Sarah ay bumigat, hindi sa ranggo, kundi sa tensyon. Tuwing binabanggit sa mga pulong, may mga titig na umiwas, may mga mata na umikot, may mga labi na ngumiti pero may layong ipagtabuyan. Isang memo mula sa isang kilalang departamento ng Kurya ay tahasang nagtatanong.
Ang komisyon ba ay nagsisilbi pa ba sa isang direksyon ng simbahan o nagsisimula na itong humiwalay? Hindi ito ipinakita kay Sarah. Ngunit naramdaman niya. Isang hapon, matapos ang misa sa isang simbahan sa Roma, isang lalaking laiko ang lumapit sa kanya, may hawak na pahayagan. Kardinal, nakita niyo na po ba to? Pinasadahan niya ang artikulo. Isang editorial sa isang sikat na journal ng teolohiya, may pamagat. Ang delikadong romantisismo ng liturhiya. Nabanggit ang komisyon. At siya. At ang ipagbabalik sa lumang anyo bilang hadlang sa tunay na ebanghelyo. Binalik niya ang papel. Ngumiti. At sinabi salamat. Ipagdasal natin sila. Hindi siya sumagot sa media. Hindi siya nagpaliwanag. Hindi rin siya nagpalabas ng pahayag. Pumunta siya sa simbahan. Lumuhod. At tumahimik. Sa mga sumunod na linggo, mas naging mailap ang ilan sa loob ng Vatican. May mga opisyal na hindi na sumasama sa mga pagpupulong ng komisyon. May mga obispo na hindi na tumutugon sa mga liham ng grupo. Sa isang Global Liturgical Conference, walang imbitasyon ang dumating para kay Sarah, isang bagay na dating otomatikong inaasahan. Ngunit hindi siya nagalit. Muling bumalik sa kanyang journal. At isinulat. Kapag tinanggihan ka dahil pinipili mong manahimik, magpasalamat. Dahil hindi ikaw ang tinanggihan, kundi ang tinig sa katahimikan. Si Papa Lendaci ay hindi rin nagsalita. Hindi siya naglabas ng direktiba. Hindi siya nakisali sa debate. Ngunit isang umaga, sa kapilya ng Casa Santa Marta, nakita siya ni Arsobispo Camilo na tahimik na nakaluhod. Sa tabi niya, isang kopya ng librong isinulat ni Sarah, Ang Lakas ng Katahimikan. Walang sinabi ang Papa. Pero sa kanyang pagbangon, ibinulong niya. Ang tunay na reforma ay laging masakit. Dahil hinihiwa nito ang kung ano ang lumamig at binubuhay ang kung ano ang nakalimutan. Sa kabilang banda, ang sakit ay may kapatid, liwanag. At unti-unti, sa gitna ng ingay, may mga tinig na bumangon, hindi upang ipagtanggol si Sarah, kundi upang ipakita na sila'y naroroon. Sa isang bayan sa Mexico, isang grupo ng mga kabataan ang nagsimulang mag-organisa ng Noches de Silencio, mga gabi ng katahimikan sa simbahan, box para sa lahat. Walang liturhiya. Walang pagpe-preach. Tanging box na pinto, kandila, at tahimik na panalangin. Sa unang gabi, 6 lang ang dumalo. Sa ika-5 gabi, halos 100 katao ang dumating, karamihan ay hindi kilala ang isa't isa. Isa sa kanila, si George, ay lumapit sa kura paroko at nagsabing, "Hindi ko na po alam kung paano manalangin." Pero sa katahimikan, parang siya ang unang nagsalita. Sa Nigeria, isang madre ng Benedictine na nagpadala ng liham sa komisyon, nagsabing, "Wala kaming bagong gamit. Wala kaming bagong proyekto. Ngunit bawat araw, muling tumitibay ang paggalang sa altar. Muling pinipili ang awit na hindi dahil uso, kundi dahil banal. At hindi namin ito tinuro, ipinasa lamang ng Espiritu." Sa isang pagpupulong ng komisyon, halos walang nagsalita. Tila lahat ay ramdam ang bigat ng panahon. Ngunit sa gitna ng katahimikan, nagsalita si Padre Thiago. Kapag ang lupa ay inaararo, masakit. Pero ang araro ay hindi upang pahirapan ito, kundi upang ihanda sa binhi. Tumingin si Sarah sa kanila, may bahid ng pagod, ngunit walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang ating misyon, anya, ay hindi maging matagumpay, kundi maging tapat. Sa mga susunod na linggo, dumarami ang mga liham mula sa mga pari na walang koneksyon sa isa't isa, galing sa iba't ibang kontinente. Pero iisa ang mensahe. Maraming salamat. Muling nabuhay ang alaala ng banal. Hindi ito aksyon. Isa itong paggising. Sa gitna ng paghahati, ang mismong kawalan ng depensa ni Sarah ay naging kanyang patotoo. Isang madre sa Poland ang sumulat. Cardinal Sarah ay parang tabernakulo. Tahimik. Ngunit alam mong may presensya. At isang seminarista sa Argentina, na dating liturgical coordinator ng kanyang diocese, ay nagsabing, "Minsan, akala ko ang reforma ay tungkol sa disenyo, awit at teknolohiya. Pero ngayon, naiintindihan kong ito pala ay pagbabalik sa krus." Ang sakit ng pagbabago ay hindi naging hadlang. Ito ang naging palatandaan na ang misyon ay tunay. Sa Vatican, may isang silid na hindi binabantayan ng gwardiya. Walang sisiye. Walang opisyal na pangalan. Ngunit tuwing gabi, isang maliit na ilaw ang laging nakasindi sa loob.
Sa gitna ng silid, isang mesa. Sa gitna ng mesa, isang kandila. At sa paligid nito, 10 upuan, hindi palaging puno, ngunit palaging box. Ito ang tinatawag nilang ang baga ng komisyon. Walang agenda. Walang minutes of the meeting. Tanging panalangin. Kung may mga nagpupulong upang magplano, sabi ni Padre Thiago isang gabi, bakit hindi tayo maaaring magtipon upang huminga para sa simbahan? At mula noon, kahit walang formalidad, nagsimula silang dumalo, isa-isa, tahimik, may daladalang pasanin o pasasalamat, ngunit laging may dalang pananampalataya. Ang komisyon ay naging isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng mga memo, isang bagay na hindi namamatay. Sa panahong ito, si Papa Lendasi ay lalong naging tahimik sa mata ng mundo. Hindi siya nagsalita sa mga isyu na inaasahang patulan niya. Hindi siya naglabas ng malalaking deklarasyon. Hindi siya nagtayo ng mga bagong estruktura. Ngunit sa loob ng kanyang opisina, may mga kilos na hindi kailanman napapansin ng media. Tuwing Miyerkules ng gabi, siya ay naglalakad mag-isa sa loob ng simbahan ng San Pedro, walang kasamang media team, walang anunsyo. Lumalapit sa altar. Lumuluhod. Tumatagal. Isang sakristan ang minsang nagtangkang alalayan siya. Hindi ko po alam na narito kayo, Santo Papa. Ngumiti lang si Len. Madalas narito si Kristo nang hindi napapansin. Ayokong dumating bilang tao ng simbahan, kundi bilang alagad. At sa isang umaga ng Oktubre, isang liham ang lumipad mula sa kanyang opisina, walang palamuti, walang espesyal na selyo, ngunit may bigat na lumampas sa tinta. Pinadala ito sa lahat ng seminaryo sa mundo. Hindi ito pastoral instruction. Hindi ito panibagong direktiba. Ito'y isang liham mula kay Cardinal Robert Sarah. Isinulat niya, "Mga minamahal kong kapatid na naghahanda para sa altar. Hindi kayo tinatawag upang maging performers, o organizers, o opinion makers. Tinatawag kayo upang tumayo sa pagitan ng langit at lupa, sa katahimikan ng altar, upang katawanin ang presensya ng isang Diyos na hindi humihiyaw, ngunit nananatili. Huwag kayong matakot sa kahinhinan. Huwag kayong mangimi sa kabanalan. Ang liturhiya ay hindi atin. Ito ay regalo. Hindi ito iniimbento, kundi tinatanggap. Hindi ito pinapalitan para maging kaaya-aya. Ito ay pinaglilingkuran, hindi ginagamit. Ang isang pari na hindi nanalangin sa altar ay isang tambol na walang laman. Ang isang pari na walang pagkamangha sa Eukaristya ay isang ilaw na patay. Kayong mga seminarista, hindi kayo hinuhubog para sa mundo. Hinuhubog kayo para sa langit. Walang kasamang paliwanag. Ngunit sa loob ng ilang araw, libo-libong mga kabataang seminarista mula sa iba't ibang kontinente ang nagsimulang magpadala ng simpleng tugon, "Salamat." Naiintindihan ko na kung bakit ako naririto. Sa isang seminaryo sa Colombia, isang propesor ang nagsimulang magsimula ng klase sa liturhiya, hindi sa panayam, kundi sa katahimikang panalangin ng 15 minuto. "Bakit ito ginagawa natin?" tanong ng estudyante. "Dahil kung hindi kayo marunong manahimik sa harap ng altar, lahat ng ituturo ko ay magiging teorya." Habang umuusad ang mga linggo, ang komisyon ay halos hindi pinapansin ng opisyal na press. Wala silang headlines. Ngunit sa mga monasteryo, sa mga parokyang tahimik, sa mga puso ng mga nagdarasal, may liwanag na dahan-dahang lumalaganap. Hindi ito apoy ng reforma. Ito ay liwanag ng paggunita. Isang gabi, sa simbahan ng San Clemente sa Roma, may misa para sa mga pari sa lungsod. Si Cardinal Sarah ay naroon, hindi bilang tagapagsalita, kundi bilang isa sa mga dumadalo. Sa homilya, isang batang pari mula sa Lebanon ang biglang nagsabi, "Hindi natin kailangang muling imbentuhin ang altar. Kailangan lang nating bumalik dito ng may pagkamangha." Salamat sa mga nagpaalala nito. Hindi niya pinangalanan si Sarah. Ngunit sapat na ang tingin ng ilan sa kongregasyon upang malaman kung sino ang tinutukoy. At sa isang lihim na pagpupulong sa Santa Marta, sinabi ni Papa Len kay Arsobispo Camilo, "Ang liwanag ay hindi kailangan ng megaphone. Kapag umaapoy ang altar, kahit ang gabi ay napupuno ng liwanag." Isang araw, habang naglalakad si Sarah sa isang tahimik na kalye sa Trastevere, nilapitan siya ng isang batang babae na may hawak na rosaryo. "Cardinal, hindi ako relihiyosa. Pero noong dumalo po ako sa misa kung saan kayo naroon, hindi po kayo nagsalita. Pero parang ang buong simbahan ay nag-iba." Tumingin siya sa kanya, may mapagkumbabang ngiti. "Baka hindi ako.
Baka ang Diyos na matagal mo nang naririnig pero ngayon mo lang pinakinggan. Sa huling pagpupulong ng komisyon para sa taon, nagsalita si Sister Anna. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Wala tayong batas. Wala tayong opisina. Pero ramdam kong tayo ay tinatawag pa rin. Sumagot si Sarah. Walang opisina ang espiritu. Pero may tahanan siya sa mga pusong nakikinig. Mula sa pananahimik ng Papa, sa sulat ng isang kardinal, sa pagtitipon ng isang maliit na grupo sa dilim ng gabi, may ilaw na sumisindi. Hindi ito ilaw ng kamera. Ito ang ilaw ng gabi. At sa simbahan na nabubuhay sa gitna ng modernong kaguluhan, may mga tao nang muling tumitingin pataas. Wala siyang hiniling. Wala siyang itinayong proyekto sa kanyang pangalan. Wala ring iskultura, plaka o paminsan-minsang titulong ipinaukit. Si Cardinal Robert Sarah ay nanatiling kung ano siya sa simula, isang lingkod. Hindi ng mundo, kundi ng Diyos. Habang lumalalim ang gabi sa Roma, habang ang mga opisina ng kurya ay unti-unting pinapatay ang mga ilaw, isang kapilya ang nananatiling box. Hindi ito malaki. Wala itong stained glass. Ang krusipiho ay gawa lamang sa kahoy, may lamat sa gilid. Ngunit sa gitna nito, nakaluhod si Sarah. Isang kandila. Isang breviary. At isang pangalan na inuukit muli, hindi sa papel, kundi sa puso ng simbahan, Kristo. Ang komisyon ay hindi na pinapansin ng marami. Ngunit hindi ito huminto. Hindi rin ito naghanap ng pagtanggap. Patuloy silang nagtitipon, nagdadasal, at nakikinig. Sa iba't ibang panig ng mundo, mga kilusan ng katahimikan, pagkamangha, at tunay na liturhiya ay kusang umusbong. Walang manifesto. Walang sentral na pamunuan. Ngunit lahat ay tila humihina sa parehong hininga. Mula sa mga bundok ng Ethiopia hanggang sa mga pabrika sa Poland. Sa mga seminaryo sa Argentina at sa mga parokya sa Korea. Muling sumisigaw ang simbahan. Hindi sa salita. Sa pagluhod. Isang araw, isang batang pari mula sa Vietnam ang nagsulat kay Sarah. Kaming mga pari ng bagong henerasyon ay lumaki sa gitna ng ingay, ng teknolohiya, ng mga programa, ng paminsang skandalo. Ngunit ngayon, sa katahimikan ng misa, sa paghinto bago ang komunyon, nararamdaman naming may banal pa ring nananahan. Hindi ko po kayo kilala ng personal. Ngunit salamat. Dahil sa inyong pananatiling tahimik, muling narinig ng marami ang Diyos. Hindi sumagot si Sarah. Sa halip, kinuha niya ang sulat, inilagay sa harap ng altar, at idinasal. Panginoon, gamitin mo ito. Kung kailangan mo pa akong itago, itago mo ako. Basta't ang iyong pangalan lamang ang mamukadkad. Isang hapon, tinawag siya ni Papa Len na si. Hindi para sa isang pulong. Hindi rin para sa isang dokumento. Sa isang maliit na silid sa Santa Marta, walang kasamang ibang opisyal, nakaupo lamang sila. Wala ni isang papel sa mesa. Isang tasa ng tsaa. Isang Biblia. At katahimikan. Pagkalipas ng ilang sandali, nagsalita ang Santo Papa. Kardinal, maraming salamat. Hindi mo ako pinrotektahan. Hindi mo rin ako pinalakas. Pinanalangin mo ako. At iyon ang pinakanangangailangan ko. Tumingin si Sarah sa kanya. Tahimik. Muling nagsalita si Len. Walang reforma ang tunay na nagsisimula sa labas. Lahat ay nagsisimula sa loob. At ang loob ay pinipintuan ng katahimikan. Hindi mo ginising ang simbahan sa pamamagitan ng sigaw. Ginigising mo ito sa pagkatok ng espiritu. Huminga ng malalim si Sarah. Hindi pa tapos ang laban. Sumagot ang Papa. Tama. Pero alam mo kung saan ito nagsisimula. Tumingin sila pareho sa krusipiho sa dingding. At sabay silang bumulong. Dito. Sa pagluhod. Sa mga sumunod na buwan, walang bagong proyekto si Sarah. Hindi rin siya muling lumabas sa mga publikong pagtitipon. Ngunit nararamdaman ang kanyang presensya. Sa mga liturhiya na mas tahimik na ang pagbasa. Sa mga seminaristang mas bihasa na sa pananalangin kaysa sa argumentasyon. Sa mga paring mas maingat sa altar, mas marahan sa galaw, mas tahimik sa puso. Sa isang paglalakbay sa Africa, bumalik si Sarah sa kanyang pinanggalingang ngayon. Wala nang simbahan doon. Isa lamang itong kubo, may altar na gawa sa kahoy na galing sa nyog. Ngunit doon siya nagmisa, walang kamera, walang pag-anunsyo. Ang mga tao ay lumuhod sa lupa, ang ulan ay marahang bumagsak.
Sa pagtatapos ng misa, walang humilya. Tumahimik siya. At nagsalita lang ng isang pangungusap. Ang krus ay narito. Kaya't hindi natin kailangang umalis upang muling makita ang langit. Sa kanyang huling liham sa komisyon, sinulat niya, huwag tayong tumingin kung tayo'y napansin. Tignan natin kung tayo'y naging tapat. Huwag tayong maghanap ng tagumpay. Maghanap tayo ng pananatili. At sa lahat ng panahon, huwag nating ipagpalit ang altar para sa entablado. Mula sa kanyang maliit na kwarto sa Roma, nagsusulat pa rin siya paminsan-minsan. Hindi na upang magpaliwanag, kundi upang alalahanin. Isang gabi, isinulat niya sa kanyang journal. Ang liturhiya ay hindi programa ng simbahan. Ito ang pintuan ng langit. At bawat oras na ito'y ginugulo para sa aliw, isang pagkakataon ang nasasayang upang masilayan ang Diyos. Sa huling eksena ng kanyang araw-araw, si Sarah ay bumababa sa maliit na kapilya sa ilalim ng kanyang tirahan. Wala siyang kasama. Binubuksan niya ang pintuan. Isinisinid ang kandila. Lumuluhod. Walang sinasabi. Walang hinihingi. Tanging presensya. At doon, sa katahimikan ng isang lalaking hindi hinanap ang entablado, hindi ipinaglaban ang sarili, at hindi natakot mawalan ang posisyon, ang puso ng simbahan ay muling tumibo. Hindi sa tunog ng palakpakan, kundi sa tinig ng Diyos, naririnig lamang ng mga taong natutong tumahimik. Kung nagustuhan niyo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang makabuluhang nilalaman.